Ganyan ay matagal ko nang binura sa aking isipan. Huwag mo akong patawanin, Vicky. Kung ang lahat ay napaniniwala mo dahil sa iyong salapi, ibahin mo ko. Huwag mong isipin naramdam ko ang mga pangyayari. Nakilala sina FPJ at Susan Roses sa kanilang malakas na on-screen chemistry, na naging dahilan upang sila ay isa sa mga hinahangad na magka-love team noong 1960s at 1970s. Siyempre, natural lang na ang hari ng pelikulang Pilipino, at ang isa sa pinakamagagandang dilag sa industriya ay magkatuluyan. Tinaguriang Ronnie at Susan ng kanilang mga tagahanga. At siyempre bago nauso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bago sila naging mag-asawa sa totoong buhay, lumabas sila sa ilang pelikula ng magkasama bilang magka-love team. Sa 1965 rom-com na Ang Daigdig Ko'y Ikaw, gumanap bilang Roman si FPJ at Vicky Susan Roses, na nagtagpo ang landas matapos magrebelde si Vicky sa mayaman niyang tatay. Nang magkasama mula Batangas hanggang Baguio, gamaan ang loob nila sa isa't isa pero, magbabago ang lahat ng malaman ni Roman na mayamang tagapagmana pala si Vicky. Totoo naman, di ba? Nang malaman mong anak ako ng mayaman, tinanggihan mo ko. Ang sabi ng papa, ang nababagay daw sa akin, ay yung tunay na lalaki. Ikaw nga naman, hindi mo ako kayang pasunodin sa mga kagustuhan mo. Yung sa bagay may katuwiran ng papa mo. Pagkat magkaiba ang ating daigdig. Sanay kang mabuhay sa kasaganahan. Samantalang ako. Hindi, Roman. Nagkakamali ka. Binuhay nina FPJ at Susan ang isang kahangahangang kwento ng pag-ibig sa Pilipinas Kong Mahal, isang napakalaking epiko ng digmaan na kinunan ng kulay at itinakda noong World War II. Sa pelikula, ipinakita ni FPJ ang isang sundalong Pilipino na kailangang iwan ang mahal sa buhay, na ginampanan ni Susan upang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga mananakop na Hapones. Napakasaya ng gabing ito para sa atin. Ang pag-ibig mo kaya sa akin ay hindi matulad sa mga pailaw na yan. Natulad ng bulalakaw ay naglalaho sa isang kisap mata. Ang aking pag-ibig ay katulad ng ningning ng brilyanteng ito na hindi maaaring pakupasin ng panahon. Ang pagtatayo ng mga producer ng Philippine Productions para sa pelikulang ito ay naging daan sa paglitaw ng Philippine Studio System, na naging dahilan ng pag-usbong ng iba't ibang movie studios tulad ng LVN, Premiere, at Sampaguita Pictures. Ito ang simula ng Golden Age of Philippine Cinema. Ang pelikulang Zamboanga ay itinuring na nawala pagkatapos ng World War II. Gayunpaman, ang pelikula ay natagpuan kamakailan sa bansang Finland. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Fernando Poe Sr. at Rosa del Rosario noong 1937. Bilang orihinal na bersyon, ang pelikulang ito ay unang ipinalabas sa pioneer na istasyon ng telebisyon sa New York City na W2XBS noong July 4, 1940. Pagkaraan ng halos 3 dekada ang remake na bersyon ay inilabas noong 1966, na pinagbibidahan ng malapit ng maging mag-asawa, si Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Isang magandang tandbel ng Timog. Ganyan lumabas si Susan Roses bilang anak ng isang kagalang-galang na panglima, sa pelikulang pinamagatang, Zamboanga noong 1966. Dahil may naging katipan siya sa anak ng isang maimpluwensyang dato, nahaharap siya sa isang mabigat na desisyon nang dumating sa kanyang buhay ang isang adventurous na mangangalakal ng perlas, na ginampanan ni Fernando Poe Jr. Ang Langit at Lupa ng FPJ Productions, ay isang kwento ng pag-ibig na iniligtas mula sa kaguluhan ng digmaan. Ito ay sa pagitan ng dalawang individual na nagkikita, sa mga panahong ang isa ay malapit ng ikasal sa isang bakasyon. Si Ronnie Poe ay gumaganap bilang isang manero sa isa sa mga kampo ng pagmimina ng Baguio, si Susan Roses ay isang postulant. Sa isang aksidente sa pagmimina, sumugod ang mga madre mula sa isang malapit na kumbento upang iligtas ang mga nasawi. Nakilala ni Raul na ginampanan ni Fernando Poe Jr., at Veronica na ginampanan naman ni Susan Roses,
At mula sa sandaling iyon, alam na ng bawat isa ang matinding atraksyon sa pagitan nila. Ngunit sila ay maingat na huwag aliwin ang damdamin dahil alam nila ang agwat sa pagitan nila. Sumiklab ang digmaan at si Raul, kasama ang kanyang mga kapwa Manero, ay naging mga sundalo, at nang maglaon ay mga gerilya. Nagkampo sila malapit sa dati nilang minahan. Sa isang pagkakataon, kapag hinabol sila ng mga Hapon, walang ibang paraan si Raul at ang kanyang mga kasamahan kundi ang sumilong sa kalapit na kumbento. Nagkita muli sina Veronica at Raul, ngunit malapit na siyang italaga kay Kristo. Nang umalis si Raul at ang kanyang grupo, naramdaman at napagtanto ni Veronica na mas magiging masaya siya kasama si Raul. Kinausap niya ang Mother Superior. Pagkatapos ng digmaan, muling bumalik si Raul sa kumbento, at nalaman lamang na karamihan sa mga madre, na nagdetalye ng panahong iyon ay namatay ng bombahin ng mga Hapones ang lugar. Hindi kaya maaaring siya ay... Nakaligtas. Hindi ko kayo masasagot ng tiyakan. Sapagkat, hindi maliwanag ang mga nangyari dito noong panahon ng... Alam mo ba na ang pambansang alagad ng sining, ang yumaong si Fernando Amorsolo, isang kilalang pintor ay gumawa ng larawan ni Susan Roses sa pelikulang ito. Napakahalaga ng pagpipinta upang ganap na maipakita ang dramatikong implikasyon ng isang pagkakasunod-sunod sa pelikula. Ang kwento ay nanawagan para sa kilalang pintor na hiniling ni FPJ, sa papel ni Raul na gumawa ng isang larawan ng isang babae na kilala niya sa nakaraan, ngunit mula lamang sa kanyang paglalarawan sa kanyang isip, o ng kanyang alaala. Ang babae ay si Susan Roses na gumanap sa papel ni Veronica sa pelikula. Ang lalaki na tutuhan kong mahalin ng labis ay una kong nakilala bago magkadigma. Ang Magpakailanman ay ipinalabas noong 1968 mula sa production ng FPJ Productions, starring Fernando Poe Jr. at Susan Roses, directed by Armando Garces. Magpakailanman. Fernando Poe Jr. and Susan Roses in Sorrento, ipinalabas noong 1968 mula sa FPJ Productions. Director and story by Armando Garces, music Ariston Avellino, cast Fernando Poe Jr., Susan Roses, Paquito Diaz, Lito Anzo Reyes, Victor Bravo, Joe Sison, Nelo Nayu, Pablo Virtuoso, Dencio Padilla, Manolo Robles, Vic Ryan, Mario Escudero, Rusty Sandel, Romy Diaz, Bob Padilla, Norma Blanca Flor, Lou Salvador Jr., Lou Salvador Sr., Johnny Long, Ding Salvador, Joe Cunanan, and Philip Gamboa. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.